Sipsipin ang enerhiya ng langit at lupa at ipunin sa aking kaluluwa. Namumuo na parang alon, nagiging manipis na hibla. HMPH. Dalawang hibla lang, hindi pa ito sapat. Kulang pa. Kulang pa, kulang pa, kulang pa, kulang pa, kulang pa. Ano? Nagawa ng batang ito na hatiin ang kanyang espiritual na lakas sa 1024 na hibla. Ha ha ha. Talagang hindi ito kapanipaniwala. Sa pangkalahatan, ang isang baguhan ay kaya lamang hatiin ang espiritual na lakas sa 16 na hibla. Ang 32 ay maituturing ng may talento. At ang 64 naman ay isa ng henyo. Pero ang 1024, baka hindi sapat ang salitang halimaw para ilarawan siya. Ha, sayang lang at walang nakakaunawa sa anak kong ito. Bagaman araw-araw siyang masikap na nagsasanay, ngunit sa tuwing darating na siya sa bahagi ng pagpapasok ng enerhiya sa kanyang katawan, isang hakbang na lang ay bigla na lang siyang mawawala ng malay at makakatulog. Marami na akong pinuntahang mga mahuhusay na eksperto para suriin siya, ngunit kahit sila ay walang makitang kakaiba o anumang dahilan. Ang huling pasya ng lahat. May sakit ang batang iyon. At siya ay isang walang silbi. Malapit na ang takdang panahon ng 10 taon. Kapag hindi umabot sa antas ng buhawi, na may 5 yugto, ang mga disipulo ay palalayasin sa bundok ng sekta. Mabuti naman, naging maayos ang lahat sa pagkakataong ito. Ngayon, kailangan ko na lang ipunin ang espiritual na lakas sa sentro ng aking katawan. At mararating ko na ang antas ng buhawi. Sa buhay na ito, tiyak na malalagpasan ko ang antas na ito. Ha? Hindi ko pa rin ba kaya? Para lang palang panaginip ang lahat, konti na lang. Konti na lang talaga. Tutal, bukas naman ay palalayasin na rin ako rito sa sekta. Bahala na, itotodo ko na ito ngayon. Tingnan lang natin kung hindi kita maduraj. Ano ito? Nawala. Naging isang marka. Para saan pa ang galit ko kanina? At para saan pa ang mahigit 10 taon kong paghihirap? Ano, sumunod din ang markang ito. Senyorito yun. Gising na po, bilis. Iba talaga kapag bata pa, napakasigla ng katawan. Tuwing nag-insayo, bagsak tulog agad. Nagsama-sama pa rito ang mga nakatatandang kapatid, para lang gisingin ako. HMP, huwag ka ng maraming daldal. Narito ako sa utos ng elder, para isailalim ka sa pagsusulit ng panlabas na sekta. Wang Hu, Zhang Bao. Ang dalawang ito, 2 taon pa lang sa sekta pero kapapasa pa lang sa ika-5 antas ng Chizuan. Pumili ka na lang ng isa sa kanila. Kapag nanalo ka, papasa ka na sa pagsusulit. HMP. Pagsusulit lang ang idinadahilan nila. Pero ang totoo, gusto lang nila akong pag-initan. Dahil mukhang nahihirapan kang pumili, junior brother yun. Ako na mismong nakatatanda mong kapatid ang pipili para sa'yo. Wang Ho, subukan mo nga ang galing ng ating dakilang young master yun. Tandaan mo, kontrolin mo ang lakas mo, maliwanag. Sa isang basurang 10 taon nang, hindi man lang nakatuntong sa kahit anong antas, sisiguraduhin kong aalagaan ko siyang mabuti. Dakilang young master yun. Hoy, tumigil kayo. Oh ho, nandito rin pala ang matandang inutil. Bakit, gusto mo bang makialam sa pagsusulit? Ha, pakiusap, Master Fan, maawa po kayo. Ha ha ha, sige ba? Lumuhad ka at iuntog mo ang ulo mo sa lupa ng 3 beses. At dilaan mo ang sapatos ko hanggang lumenes. Kapag ginawa mo yan, palalampasin ko ito. HMP. Fan Wen, hayop ka, ang lakas ng loob mong saktan ng ama ko. Binibigyan na kita ng pagkakataon pero ayaw mo pa ring tanggapin. Wang Ho, patalsikin mo siya. Dakilang young master yun, iyan lang ba ang lakas mo, ha? Makikipagpatayan ako sa inyo. Ha? 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 Huwag kang lalapit.
Huwag mo akong patayin, parang awa mo na, huwag mo akong patayin. Anong nangyari? Nawalan siya ng kontrol sa sarili niyang kapangyarihan. Iniligtas ba ako ng marka ng pintuang bato sa panaginip ko? Ang lakas din ng loob mo, Yunshu. Nang-ahas kang gumamit ng ipinagbabawal na mahika para saktan ng sarili mong mga kasamahan. Isusumbong ko na kayo ngayon din kay Elder Chen Sheng. Hindi na kailangan, hindi na kailangan. Kaysa naman pahirapan ako ng mga hayop na katulad ninyo. Mabuti pang doon na lang ako sa lambak ng parusa magdusa, HMPH. Gusto mong doon magtago sa lambak ng parusa para makaligtas, ha? Hinding-hindi, pero tama ka naman. Kung ano ang gusto mong gawin ko, yun ang dapat kong gawin. Dahil kung walang pahintulot mo, hindi naman talaga ako makakapunta sa lambak ng parusa. Hoy, Elder Chen Sheng, putang ina mo, isa kang bastos at walang kwentang matanda. Hehe, ang pag-insulto sa Elder ay isang mabigat na kasalanan, dapat kang ipatapon sa lambak ng parusa. Ikaw. Ang tindi mo. Simula sa araw na ito, ipapatapon ka na sa lambak ng parusa. 80 taong pagdurusa doon. At hinding-hindi ka na patatawarin kailanman. Hindi. Hindi maaari. Ano bang pinagkaiba niyan sa sentensyang kamatayan? Karamihan sa mga napupunta doon, hindi man lang nabubuhay ng higit sa 1 o 2 buwan. Huwag kang matakot. Kapag naunawaan ko ang mga sinaunang kasulatan, sa lambak ng parusa, mabibigyan ako ng kapatawaran. Hintayin mo ang pagbabalik ko. Pumasok ka na doon, hayop ka. Ang nakakatakot na lugar na to, hindi talaga pambuhay ng tao. Nagre-react ang marka sa pintuang bato, gaya nga ng hinala ko. Ang mga bagay sa loob nito ay may kinalaman sa aking panaginip. Oh, may bago palang solte rito. Ilang taon kang ipinatapon dito, bata? Eksakto lang, 80 taon. Mukhang napakalaking gulo ang pinasok mo. Pumasok ka na, bilis. Ngayong nandito ka na sa teritoryo namin, matuto kang umayos. Bago ka pa namin mapag-initan. Alam ko naman po yan. Aasa po ako sa gabay at pangangalaga ninyong dalawang nakatatanda sa aking paglagi rito. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Para makaalis agad dito sa lambak. HMM, nakaka-interes ka. Ang ibang napupunta rito, halos mawalan na ng malay sa takot. Pero siya lang ang may ganang magsaya. Hoy, bata. Makinig ka, bibigyan kita ng sarili mong kabong bato. Maraming salamat po sa inyong dalawa, mga elder. Tingnan natin kung gaano siya katagal magiging masaya. May kailangan lang akong tiyakin. Tungkol sa pagpasok ni Mincy sa panaginip. Bukod sa iyo, noong oras na iyon sa labas ng pinto, nagtayo pa si Ginoong Fang Wei ng 3 grupo ng mga monumentong bato. Tamang-tama, tumugma ito sa 3 monumentong bato ni Guli. Nahanap ko rin, eksaktong-eksakto talaga sa panaginip ko. Moalang-galang na po. Sa paniniwala ko, kamatayan ang sasapitin. Ay, pasensya na po, pasensya na sa pag-abala. Aalis na po ako ngayon din. Ang mga ito rito ay hindi naman mga ilaw sa laro sa cellphone. Ang unawain ng misteryo ng monumentong bato, at malutas ang lihim sa aking katawan ang mas mahalaga ngayon. Hala, puro magulong ukit naman ito, sino ba ang makakaintindi rito? Ito na lang palang monumentong bato ang hindi ko pa nababasa. Kung hindi ako tatawid sa hangganan at titingin lang sa malayo, ayos lang naman siguro, di ba? Bakit kahit ito, hindi ko pa rin maintindihan? Parang may dumadaloy na init sa aking katawan. Ito ang mapayapang consort. Nagtagumpay ako. Sa wakas, nakausad na ako sa bagong antas. Ano ang nakita mo sa monumentong batong iyan? Senior Wei, parang isa po itong estilo ng sining sa espada. Talagang hindi patas ang tadhana. Maraming taon na akong nakaupo rito pero halos ilang salita lang ang naintindihan ko. Samantalang sa isang tingin mo lang, nalaman mo agad na isa itong estilo ng sining sa espada. Ikaw. Ano ang pangalan mo? Yushu po. Napakahusay na Yunshu. Dahil may ganito kang pambihirang kapalaran. Pumunta ka rito araw-araw para pag-aralan ang monumentong bato. Kapag nagpakita ka ng Kat Amaren, lagot ka talaga sa akin.
Tama po kayo, Senyor. Hinding-hindi ko po ito kalilimutan. Nababaliw na siya. Teka, pinatakbo lang niya ako. Pero hindi man lang niya sinabi kung paano malalampasan ng hanging sakuna. Lumaki lang ng mali iyon, pagkakamali iyon ni Zhang Luosong. Konti na lang, muntik na akong mamatay. Kaya pala punong-puno ng mga gasgas ang mga pader sa labas ng bahay. Mula pala ang lahat ng iyon sa hanging sakuna. Ang humakbang pa ng isa ay talagang hindi ko man lang maisip. Nakausad na nga ako sa bagong antas. Saka, dumagdag pa itong marka sa kamay ko. Mabuti pang ipagpatuloy ko muna ang pagsasanay ngayon. Tingnan ko kung magkakaroon ba ng bagong pagbabago. Gusto kong matulog. Gusto kong matulog. Gusto kong matulog. Heto na naman, di ba nawala na ang pintong ito? Napakalamig naman. Bakit pati ang katawan ko ay napunta rito? Hoy, di ba't ikaw ang hamarang sa akin ng napakaraming taon? Nawala kung kailan gusto, tapos biglang lilito ngayon, at basta-basta na lang babukas. Anong tingin mo sa akin? Titingnan ko nga kung anong sikreto ang nakatago sa loob. Ang sangsang naman ng amoy ng dugo. Parang may kakaiba sa pulang hamog dito ah. Teka, bakit may tao rito, hoy? Ayos ka lang ba? Mga nakakatakot na kalansay. Kasamang dawes, dala lang ng matinding pangangailangan. Ipagpaumanhin mo ako. Kailangan ko lang alamin kung paano ka napahamak. Titingnan ko lang naman saglit. Ibabalik ko rin naman ito agad pagkatapos. Hay hindi, imposible. Paano ako napunta rito? Bakit? Bakit ako nakahiga rito? Mabuti na lang at magkamukha lang kami. Wala naman akong nunal sa pagitan ng mga kilay ko. Anong nangyayari sa akin? Muntik nang mabulag ang 24 na karat kong mga mata ng aso. Isang walang kwentang bangkay lang naman. Itong loro. Heto na naman, baka patibong na naman to ah. Mukhang wala namang problema. Oo nga naman. Ay, patawad po, Senior, nagkamali ako ng hinala sa inyo. Hehe, bigyan mo lang ako ng kahit kaunting mana mo, maniniwala na ako sa'yo. HMP? Anong salamat? Ang kakarampot naman nito. Hayaan mo na nga, iuwi ko na lang muna to. Kung hindi ako nagkakamali. Kapag tinawid ko ito, para na rin akong nakabalik sa realidad. Ang hangganang iyon, ang mismong lagusan na nag-uugnay sa mundo ng panaginip at realidad. Hindi ko pa nga natingnan ng maayos kanina. May nakasulat bang mahiwagang sining sa librong ito? Niloloko mo na naman ako. Sige, ihahagis kita, buwisit ka. Kapag pala inihagis ang bagay na ito, lumalabas ang mga salita, ikaw. Ikaw. Nakuha ko rin, ang librong ito, humihingi ng bogbog Kung gumagana pala kapag inihagis, kahit ulit-ulitin ko pa, ayos lang. Kahit bugbugin kita, may makukuha ako. Siguraduhin mo lang na hindi ka masisira, Grabe, ito talaga ang sining na humihingi ng bogbog. Kamukhang kamukha ito ng Hanyuan Palace ng sekta natin Pero parang may pagkakaiba rin. Huwag mo akong sigawan. Huwag kang makialam. Sabi ng huwag mo akong sigawan, hindi mo pwedeng suwayin ng sekta. Walang kwentang sekta. Gusto mo bang maging isang walang kwentang basura habang buhay? Ang basura ay basura pa rin. 10 taon na ang nakalipas, hindi mo pa rin ba maintindihan? Kung hindi ko kayang maging immortal, mas mabuti pang tahakin ko ang landas ng demonyo. Sige lang, basta kailangan kong maging mas malakas. Bilis, nag-aalab na ang dugo't enerhiya ko.
Napakalakas ng espiritual na enerhiya, hindi ko na makontrol. Hahaha, sa wakas, narating ko na rin ang ikasyam na antas. Sinong mag-aakala na ang layunin na hindi ko narating sa loob ng 10 taong pagsisikap? Ngayon, nakuha ko lang sa loob ng isang gabi. Tunay na. Pinaglaruan ako ng tadhana. Hahaha, nagtagumpay ako. Akin ito. Sa akin ang lahat ng ito. Lumabas ka riyan, basura. Karapat-dapat ka bang tumira dito? Ibigay mo sa amin ang pagkain. Ano, basura? Natatakot ka ba? Ilabas mo na, kundi patay ka sa amin. Patutulugin niyo ba ako o hindi? Hoy, ikaw na pinakamalaking basura sa labas ng sekta ng Haoshuan. Anong karapatan mong tumira dito, ha? Ako mismong nasa ika-6 na antas ay walang ganitong pribilehiyo ah. Aso ka ba na alaga ni Fan Wen? 3 taon tayong hindi nagkita, mukhang nagkapakpak ka na ah. Wala akong buto rito para sa'yo. Kung gutom ka, doon ka pumunta sa amo mo. Isa kang basura na hindi man lang makapasok sa antas ng Chi Cyclone. Ang lakas din ng loob mong pagtawanan ako. Tingnan natin kung hindi ko punitin yung bibig mo. Ikaw. Kay kapatid na Han. Anong nangyari sa'yo? Paano mo nagawang harangan ng atake ko? Dahil bumukas na ang pintong iyon. Ngayon, alam mo na kung paano matakot. Ha? Ha? Ang kamay ko. Ang ingay mo. Paano siya naging isang walang kwentang tao? Ipinanganak ko ang isang babong tulad mo para lang ipahamak kaming lahat. Sa susunod, hindi lang simpleng pagputol ng kamay ang mararanasan mo. Huli na ang lahat, kailangan ko ng magmadali para mag-meditate sa monumento. Sinong mag-aakala na pagkatapos kong sanayin ng Fire Demon Art, lalakas ng ganito ang aking kapangyarihan? Kung lakas ng katawan lang, halos kapantay na nito ang pundasyon ng Cyclone Realm. Ang 3,000 Demon Classics na ito ay talagang napakahusay na bagay. Aba, nandito pa rin pala ang babaeng yon. Makaupo nga ng mas malayo, huwag ko muna siyang istorbohin. Kahapon mo lang narating ang bagong antas. At ngayon ay nasa ika-5 antas ka na agad, paano mo nagawa yon? Haha, sinuwerte lang ako. Sige, kung ayaw mong sabihin. Mukhang hindi siya naniniwala sa akin. Pero ang bilis talaga ng pag-unlad ko. Nang dahil talaga sa swerte ko nang makuha ko ang 3,000 Demon Classics. Hayaan na nga, mag-meditate muna ako sa monumento. Ito ay gintong mata. Sandali pa lang akong nagmamasid, pero bakit ang bilis kong mapagod? Bata, saan ka nang galing? Sino ang mga magulang mo, at bakit mayroon kang gintong mata? Gintong mata. Ano naman iyon? Hindi mo alam na mayroon kang gintong mata. Wala ka bang naramdamang kakaiba habang nag-meditate sa monumento kanina? Parang medyo mas nakakapagod lang kaysa sa karaniwan. Habang nagmamasid ka sa monumento, ang mga pupil ng iyong mata ay naging kulay ginto. Sinasabing mayroong 4 na dakilang teknik ng mata, at ang gintong mata ang nangunguna sa lahat, kakayanin nitong makita ang lahat ng bagay, at basagin maging ang kawalan. Ang katotohanan ang siyang pinagmulan. Ano ang may kakayahang makakita sa lahat ng bagay? Hahaha, kung ganoon, magsisimula na ang magagandang araw ko. Teka, itong gintong mata, hindi kaya. Ipinamana ito sa akin ng bangkay na nakita ko kahapon. Maraming salamat po sa inyong gabay, kagalang-galang na senior. Hanggang ngayon po ay hindi ko pa alam ang inyong marangal na pangalan. Paparating na naman ang delubyo ng hangin. Kailangan ninyong bumalik ngayon para magtago sa delubyo ng hangin. Kahit nakataas na ako ng antas, puro lakas lang ang mayroon ako at walang matitinding teknik. Kung makakatagpo ako ng mas mataas ang antas kaysa sa akin, tiyak na ako pa rin ang agrabyado kapag naglaban kami. Kailangan ko pang magpatuloy sa pagsasanay. Tingnan natin kung ano pang magagandang bagay ang makukuha ko sa aklat na ito. Bilis, bilis, bilis. May bagong nakasulat dito, ang sabi ay, may bagong teknik na ako. Oh, isa pala itong mortal rank, ika-5 antas.
Ayos, hindi masama. Ang mga martial technique ay nahahati sa 4 na ranggo. At ang bawat ranggo ay may 9 na antas. Ang unang antas ang pinakamahina, at ang ika-9 na antas ang pinakamalakas. Kaya ang magsimula sa ika-5 antas ay napakataas na. Kailangang piliin ko ito ng mabuti. Nga pala, nagugutom na ako. Wala pa akong nakakain simula nung pumasok ako rito. Ipagpaumanhin ninyo, kayo po ba si senior brother yon? Sino ka naman? Haha, narito po ako para maghatid ng pagkain sa inyo. Mabuti naman, tamang-tama, nag-aalala nga ako dahil wala akong makain. Kain po kayo, senior brother yon. May problema ba? Sige na, senior brother yon, kumain na kayo. Sige na, naghahanap ka ng sakit ng katawan, naglakas loob ka pa talagang lasunin ako. Salamat sa pagod mo, junior brother. Uminom ka muna nitong lugaw. Kay kumain na po ako. Huwag ka nang mahiya sa akin. Napakalakas ng lason, pero nakakaawang napakatanga ng paraang ito. Yun, gusto sana kitang bigyan ng mabilis na kamatayan. Pero ikaw na mismo ang naghanap ng gulo. Iyon lang ba, imposible. Hindi ka pala isang walang kwentang basura. Basura, mas masahol ka pa nga sa basura. Sinong tinutukoy mo? Ang ibig mo bang sabihin ay si Senior Zhang Bao. Si Zhang Bao na naman. Talagang parang multo siyang ayaw akong tantanan. Mamatay ka na. Dahil naghahanap ka ng kamatayan. Kung ganoon, ihahatid na kita sa hari ng impyerno. Huwag kang mag-alala, susunod na rin si Zhang Bao para samahan ka. Hay, napakamalas talaga sa sumpang lugar na to. Kung hindi lang dahil pinilit ako ni Fan Wen na ayusin ang walang kwentang yan. Na si Yunshu, hindi talaga ako mananatili rito kahit isang segundo. Hindi ka namatay. Dahil sa'yo. Masyado raw matigas ang buhay ko kaya hindi ako tinanggap ng hari ng impyerno. Pero ikaw, handa ka na bang samahan ng Alipors mo? Pero imposible. Kailan mo pa nakuha ang ganyang lakas? Simula pa lang ito. Dati naman ay napakawalang kwenta ng batang ito. Ngayon, siguradong nagpapanggap lang siya. HMPH, may kaunting galing ka pala. Medyo kawili-wili. Ipapadama ko sa iyo ang tunay na agwat ng ating lakas. Ikaw lang. Ang lakas ng loob mo. Tingnan natin kung gaano katagal ang kaya mo. Heto ang sayo. HMPH, gusto mo pa talagang lumaban sa akin? Mamatay ka na. Imposible. Lapas tangan. Napakalakas na puwersa. Nang ahas kang gumawa ng krimen sa loob ng lambak, karagdagang kasalanan sa iyong mga kasalanan. Talagang wala kang pagsisisi, at binaliwala mo pa ang mga batas ng sekta. Nang ahas ka pa talagang sumagot. Madudurog ang katawan ko ngayon. Hindi ko maaaring. Hayaan na mamatay ako rito. Tigil, matandang hi. Mapapatay mo na ang batang yan. Matandang Lo, isang malaking krimen ang pumatay dito sa lambak ng Linzo. Gusto mo bang protektahan ng lapastangang ito? Hindi naman yata ganyang klaseng tao ang batang to. Tatanungin ko muna siya bago tayo magpasya. Hoy, bata, bakit ka pumatay ng tao rito sa lambak? Mabuti naman at buhay pa siya.
Ako. Masakit ba? Nalampasan mo ang 5 antas sa loob lang ng isang araw. Paanong naging posible yon? Kahit ang pinakamagaling na henyo, hindi kayang gawin yan ng ganoon kabilis. Master, nakakuha po ako ng ilang kaalaman ng pagmasdan ko ang lumang monumento kahapon sa sinaunang bayan. At pagkatapos nyun, bigla na lang umangat ang antas ko nang hindi ko maipaliwanag. Sigurado ka bang hindi ka nagsisinungaling, bata? Nagpapatawa ba kayo? Halos mamatay na ako sa bagbog, paano ko pa magagawang magsinungaling? Patay, nag-iimbento lang ako ng mga palusot na to. Patay, baka pati ang aking madilim na kapangyarihan ay mabunyag nito. HMM. Maayos naman ang iyong pagsasanay. Matatag ang iyong espiritual na enerhiya. Buti na lang at hindi niya napansin na nagsasanay ako sa kapangyarihan ng apoy ng demonyo. Pero tungkol sa nangyaring pagpatay, kailangan mo pa ring ipaliwanag ng maayos sa akin. Master, hindi ko po sinasadyang pumatay ng tao. May nagtangka po sa buhay ko. Hindi ko naman po pwedeng hindi ipagtanggol ang sarili ko. Wala kang patunay sa mga sinasabi mo. May ebidensya ka ba? Meron po, nilagyan nila ng laso ng pagkain ko. Nasa silid ko pa po ang mga pagkain iyon. Dahil nalaman mo na palang may masama silang balak, bakit hindi mo muna ito ipinagbigay alam sa akin? Bigla na lang po silang sumugod ng walang babala. Kung hindi po ako lumaban, baka malamig na bangkay na rin ako ngayon gaya ng pagkain yun. Ginoong He, isa lamang siyang batang walang karanasan. Sapat na ngang nagawa niyang iligtas ang sarili niya. HMM. Pero hindi pwedeng balewalain ang mga patakaran. Dahil may mabigat ka namang dahilan. Ay pipiit ka sa kwartong bato ng 1 buwan, huwag kang lalabas ng walang pahintulot. Mas mabuting manahimik ka muna sa mga susunod na araw. Ganyan lang talaga siya, mabagsik magsalita pero may mabuting puso. Ginagawa niya lang yan para protektahan ka. Ang ikulong ako ay para sa proteksyon ko. Tiyak na may utak sa likod ng lahat ng ito. Hanggat hindi pa natin nalilinaw ang lahat, mas ligtas kung mananatili ka muna rito. Maraming salamat po, mga nakatatanda. Hindi nga ako nagkamali sa'yo. Magsanay ka ng mabuti rito sa loob ng sasakyan. Siguradong malayo ang mararating mo balang araw. Teka muna, paano naman ang kakainin ko araw-araw? Magjeta ka muna. Hay, 30 araw na walang kain at inom, mamamatay yata ako sa gutom dito. Teka, ano nga pala yung Wanjing? Bahala na, wala namang mawawala kung susubukan ko ang lahat. Maghahanap muna ako rito. Tingnan ko kung may kahit anong makakain para malam na naman ang aking tiyan. Teka, hindi ba ito yung batong naiwan noong nakaraan? Teka, isa pala itong batong itlog. Kahit hindi ko alam kung anong klaseng itlog ito, mukhang pwede naman siguro itong kainin, di ba? Hehe. Bahala na kung bato o itlog man ito, iihawin ko muna. Hala. Buhay pala ito. Huwag mong sabihing may mapipisa mula rito. Sige na nga, kung Phoenix ang mapipisa sa iyo, hindi kita kakainin. Ito lang, isang maliit na sisiw lang. Sa bagay, kahit iihawin ko to, pwede na rin pantawid gutom. Teka, huwag kang pumasok doon, nagbibiro lang ako. Hala, hindi ko naman sinabing kakainin talaga kita. Ano bang pumasok sa isip mo at bigla kang tumakbo doon sa pulang hamog? Anong nangyayari rito? Ang ibig mong sabihin, para sa akin ang labanos na ito. Hindi ka natatakot sa pulang hamog, tapos naiintindihan mo pa ang sinasabi ko. Hindi kaya isa kang sinaunang banal na nilalang. Chu, HMM, sumama ka sa akin. Tawagin mo akong boss at titiyakin kong magiging marangya ang buhay mo. Ano, payag ka? Tol, tatanggapin na ng kuya mo itong labanos, Wow, hindi pala ito basta labanos. Isa pala itong napakapambihirang ginseng. Ang galing, ngayon naman, sisipsipin ko na ang espiritual na enerhiya nito.
Ang lakas ko, bumalik na ng 60%. Wow. Hala, anong nangyari sa'yo? Chu chu. Chu chu. Ang ibig mong sabihin, gusto mong kainin ang apoy na ibinuga ko kanina. Ibang klase. Kumakain ng apoy. Totoo ngang isa kang banal na nilalang. Madaling pag-interese ng iba ang ganito kapambihirang kayamanan. Munting kaibigan, hintayin mo ako. Aayusin ko lang ang mga gulo sa labas saka kita ilalabas dito. Magpakabait ka at hintayin mo ako, ha? Dahil nangako na akong isasama ang munting kaibigan palabas. Kailangan ko ng lumakas sa lalong madaling panahon. Halika. Tingnan ko nga kung anong mga bagong teknik ang nasa mahiwagang aklat na ito. Mayroon nga. Kilos kidlat, isang teknik ng pagkilos sa mortal na mundo na nasa ikawalong antas. Kapag sinanay ito ng lubusan, dadaloy ang dugo na parang rumaragas ang kidlat. Napakagandang teknik nito. Kailangan ko itong matutunan sa loob ng 1 buwan. Ang aking enerhiya at dugo ay parang isang dambuhalang dragon. Sa wakas, nagtagumpay din. Lumipas na ang 1 buwan. Kailangan ko ng magmadaling pagnilayan at unawain ang mahiwagang bato. Hey, pilay na babae. Kung matapang ka, subukan mong labanan ng master mo. Hindi ba't may mga kamay ka pa naman? Gumapang ka rito. Tigilan nyo yan. Anong ikinagugilty mo dyan? Huwag mong sabihing ikaw ang nag-utos sa kanya na gawin ito. Oo nga, tapos ano ngayon? Ang kuya ko ay isang panlabas na alagad ng sekta, si Chang Fang. Kaya mas mabuting huwag mo akong kalabanin. Hayaan mo na. May malakas siyang kakampi. Hindi mo kailangang kalabanin ang mga miyembro ng sekta para lang sa akin. Hindi pwedeng palipasin na lang ito ng basta-basta. Lalo lang silang magmamalabis kung hahayaan natin sila. Hindi ka ba natatakot na balikan kanya para mag-higanti? Hindi. Pasensya na at nadamay pa kita rito. Ano ka ba? Wala iyon. Wala ka namang kasalanan dito. Sila naman talaga ang nagpasimula ng gulo. Sino na naman ang nanggugulo rito? Elder, bigyan niyo po ako ng katarungan. Inaapi ni Yonsho ang mga mahihina. Elder, pakiusap, parusahan niyo po siya ng malupit. Ikaw na naman, bata ka. Kakatapos lang ng parusang pagkakakulong mo, pero gumagawa ka na naman ng gulo. Hindi naman ako naghahanap ng gulo. Sila ang unang nang api. Elder, nagsisinungaling po siya. Totoo po, sila talaga ang unang sumugod. Hindi ba't magkasabwat silang dalawa? Elder, mas mabuti pong tanungin niyo ang iba. Kanina. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kundi, alam mo kung ano ang mangyayari sa'yo. Senior, tingnan niyo po, nagbabanta pa ang taong yan. Magsitahimik kayo at magpakatino. Sino mang maglakas loob na magsinungaling. Sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ito habang buhay. Pinilit at tinakot niya kami para pag-initan si Sushijiya. Wala naman talaga kaming balak na mang-api ng isang mahinang babae. Tinaydor mo ako. Hay! Malinaw na ang lahat ngayon. Dahil sa pag-uudyok mo sa iba, Chang Yu, mas lalong bibigat ang parusa mo. Madaragdagan ng 10 taon ang iyong pagkakakulong. At para naman sa'yo, dahil nakatulong ka, magmuni-muni ka sa loob ng 6 na buwan. Yonshu, alam kong magaling kang bata ka. Pero huwag ka muna masyadong magpasikat. Aalis na ako, kailangan ko muna siyang iuwi para gamutin. Boss Yonshu, hayaan mo kaming maging tapat at maglingkod sa iyo. Walang silbi kung sa akin kayo manganga ko ng katapatan. Kailangan ninyong tanungin siya kung mapapatawad niya kayo, Reyes. Narinig niyo ba? Bakit hindi pa kayo umaalis? Oo po, patawad po, kagalang-galang. Aalis na po kami ngayon din. Oo nga pala, tinawag ka nilang ate kanina. 17 taong gulang ka palang pala ngayong taon. Ano?
Ang buong akala ko pa naman ay nakatatanda ka kaya tinatawag kitang senior. Hindi ko naman sinabing tawagin mo akong ganyan. Hayaan mo na nga, may isa pa akong gustong itanong sa'yo. Bakit ka lang nakaupo doon at hinayaan silang saktan ka? Hindi ba't mayroon ka namang gintong mata? Tingnan mo kaya para malaman mo. Halos patay na ang mga ugat sa binti ko. Maayos pa naman ang mga ugat sa aking hita. Pero tadtad na rin ang pinsala. Kung ganoon, ang dumi sa katawan mo. Dahil ba mahirap maligo rito? Gusto mo bang buhatin kita sa likod ko papunta sa sapa o sa ilog pero ang biglang pagiging maasikaso mo? Gusto mo lang yatang takasan ng 5 beses na dami ng gawain natin sa ginseng ngayon, di ba? Hindi kaya. Anong sinasabi mo? Sabi ko na nga ba, ang batang ito ay henyo sa kahit anong gawin niya. Isang time rune lang, naging ganoon na siya kalapit sa iba. Hindi ko masyadong mabasa ang batang ito. Natatakot ako na baka maging malaking banta siya sa hinaharap. Hoy, Lin Gwen. Gaano ka nakatagal dito sa lambak ng kasalanan? Hindi ko na maalala. Siguro mga 8 o 9 na taon na. Ganoon katagal. Ilang taon ba ang hatol sa'yo? 200 taon. Nagalit ko lang ang elder pero 80 taon lang ang nakuha ko. Ang 200 taon na yan, ano ba talaga ang? Ito. Pasensya na talaga. Masyado lang akong nagulat. Hindi ko na malayang humarap na pala ako. Nakasulat na ako. Nga pala. Ikaw ba talaga si Sulin Gwen? Anong pinagsasabi mo? Ako lang naman ito. Tingnan mo kaya ang sarili mo. Ito at ang dati. Paano magiging iisang tao lang kayo? Halos malimutan ko na nga kung ano ang hitsura ko. Mula ngayon, ganyan na ang magiging ayos mo. Sino mang manggaas na mang api sa iyo, ako ang re-resback para sa iyo. Huwag kang ang puro salita riyan. Malapit na naman ang bugso ng hangin. Ihahatid kita pabalik sa aking bahay bato. Hindi na kailangan. Ibalik mo na lang ako sa may stone tablet. Sigurado ka ba? Oo. May sarili akong paraan para harapin ang bugso ng hangin. Tuturuan kita kapag may pagkakataon sa susunod. Sige, tara na. Kahit baldado na si Chang Yu, ngunit banta pa rin ang mga tauhan niya. Kailangan samantalahin natin ang pagkakataon habang mainit pa ang sitwasyon. Para hulihin silang lahat nang walang matitira. Huminto ka, sino ka? Hindi ito basta-bastang lugar na maaari mo nalang pasukin kung kailan mo gustuhin. Hinding-hindi ko ikakaila ang aking pangalan. At lalong hindi ang aking apelyido. Ako si Yunshu. Naparito ako para maghanap ng tao. Yunshu? Ha. Ikaw ba yung kilalang walang kwentang tao? Buisit, may gana ka pang balewalain ako. Gusto mo bang lumpuhin kita ngayon din? Ikaw, sa tingin mo ba kaya mo? Tigil. Sinaktan mo ang aking mga tauhan. Ano bang balak mo? Mukhang may ibubuga ang taong ito. Naparito ako para hanapin ang tauhan ni Chang Yu. Kaya pakiusap, magbigay daan ka. Hindi ba't siya ang taong hinahanap mo? Anong laking pagkakataon naman. Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo rito. Sawang-sawa ka na ba sa buhay mo? Mamatay ka na. Napakawalang hiya mo. Nagawa mo pa akong atakihin ng pataksil. Sakto, may paparating na tribulation dito. Natatapos sa lalaking ito. Hindi ko na kailangang madumihan pa ang aking mga kamay. Muntik na yon kung hindi ko agad nabaligtad ang daloy ng aking kapangyarihan. At nakapasok sa mundong ito sa likod ng pintuang bato. Tiyak na patay na ako ngayon. Kapag natapos ang tribulation ng hangin, wawasakin ko talaga ang inyong kuta. Kailangan ko nang umabante sa susunod na antas. Munting kaibigan, maglaro ka muna doon. May mahalaga pa akong dapat gawin. May 2 oras pa bago matapos ang tribulation ng hangin. Ito ang tamang pagkakataon para pataasin ang aking antas. Hindi ko na kailangang mag-alala sa aking lakas at enerhiya. Bagaman hindi pa sapat ang antas ng aking kapangyarihan sa ngayon, pero sapat na ito para balikan ko at patayin ang matandang asong si Chang Yu. Lumabas ka rito at humarap sa akin. Paanong buhay ka pa? Dahil hindi ko pa nakukuha ang buhay mo, paano ako mauunang mamatay sa'yo? HMP, napakahangal mo. So good. HMP, sa mga pipitsuging tauhan lang na ito ka ba aasa?
Swabe palang gamitin tong bagong natutunan kong teknikang kidlat. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Huwag. Huwag kang lalapit. Ngayon ka pa natakot, huli na ang lahat. Isang malaking pagkakaunawaan lang to. Handa ka bang magsakripisyo para sa sekta? Pumatay si Yonshu. Ang pagpatay sa kasamahan sa Shanghai ay hindi mapapatawad ng langit. Magsisilbi kayong saksi ko sa nangyari. Bilis, tawagin ng elder para mabigyan kami ng hustisya. Lantaran kung pumatay. At ngayon, nagagawa mo pang mambintang at magbaligtad ng katotohanan. Napakawalang hiya talaga. Pero nagpapakatanga ka pa sa harap ni kamatayan. Sige na, tawagin mo rito si Elder Do. Patawad, senior brother, maawa po kayo sa buhay ko. Hindi ko po ito ipagsasabi kay Elder Zhao. Pakiusap, parang awa nyo na, palayain nyo ako. Gawin mo ang sinabi ni Zhao Wo. O kaya naman ay tumawag ka ng milagro. Kung hindi, mamamatay ka. Opo. Pupunta na po ako ngayon din. Sino ang nanggugulo rito? Ha, dumating na ang elder. 2 tao ang sunod-sunod na pinatay ni Yonshu. Patay siya ngayon. Elder Do. Xiaose, ilang oras pa lang tayong nagkahiwalay. Bakit nakapatay ka na naman ng tao? May gusto po akong isumbong. Sandali. Parang may mali sa tono niya. Anong ibig sabihin mong na naman? Ano nga pala ang sasabihin mo kanina? Si Jiang Chun po ang may masamang balak at nagtangkang pumatay kay senior brother yun. Napilitan lang pong lumaban si senior brother yun para ipagtanggol ang sarili niya. Mabuti na lang at mabilis akong mag-isip. Halatang malapit ang elder kay Yonshu sa unang tingin pa lang. Tama nga ang desisyon kong panigan si Yonshu. Ayos ka rin, bata. May naglakas loob pa talagang magsalita para ipagtanggol ka. Ibig sabihin lang yan, hindi ganoon kalaki ang kasalanan mo. Palalagpasin ko muna ang nangyaring ito. Sa susunod na mga ilangan ka ng tulong, dalhin mo lang to sa akin. Maraming salamat po, senior. Hindi talaga basta-basta si senior yon. Kakapit na talaga ako sa kanya mula ngayon. Nagbibigay galang po kami, senior yon. Anong ibig sabihin nito? Nais po Nestong maglingkod sa inyo bilang aming pinuno, senior yon. Kayo na po ang maging boss namin, senior yon. Ang bilis nyo namang magpalat panig, Sa bagay, kailangan ko nga namang bumuo ng sarili kong pangkat. Pero babalaan ko na kayo ngayon pa lang. Ang sino mang manggahas na magtaksil sa akin, ay hinding-hindi ko palalagpasin. Salamat at pinatawad niya ang buhay ko. Tama, ikaw nga. Ihatid mo ako sa mga alagad ni Chang Yu. Opo, senior, sumunod po kayo sa akin. Ito ay nang malaman ni Jiang Chun na tinaksilan nila si Chang Yu. At siya mismo ang nagparusa sa kanila. Mukhang tapat talaga si Jiang Chun kay Chang Yu. Ipakain mo ito sa kanila. May itatanong pa ako sa kanila. Masusunod po, senior. Maraming salamat po sa pagliligtas sa buhay ko, senior. HMPH, huwag muna kayong magpasalamat. Iniligtas ko lang kayo dahil may kailangan pa akong malaman sa inyo. Kung gusto nyo pang mabuhay ng matagal, depende yan sa magiging sagot ninyo. Alam ko po, sasabihin ko. Sasabihin ko po ang lahat. Bakit nyo ba pinag-iinitan si Su Lianwen? Hindi po kami. Inutusan lang kami ni Uncle Changfeng. Si Changfeng. Nabalitaan po namin na ginawa lang din iyon ni Uncle Changfeng para makuha ang pabor ng isa pang nakatataas na uncle. May nakatataas pa sa kanya. HMPH, napakahusay. At bakit naman mainit ang dugo sa kanya ng uncle na iyon? Sa sekta pong ito, walang nangangahas na magsalita tungkol doon dahil bawal. Ang sabi po, dahil ninakaw ng kanyang mga magulang ang espada ng Zangma, na isang sagradong kayamanan at saka sila tumakas. Kaya naman makasalanan na siya mula pa nung isilang siya. Kahit sino ay pwedeng umapi at umapak sa kanya. Alam ko na. Senior yon, may isa pa po kaming kailangang ipaalam sa inyo.
Senior Yuan. Dahil kayo na po ang may-ari ng kuwebang ito, ang lahat ng mga kayamanang naipon dito noon, ay nararapat lamang na maging sa inyo, Senior. Ano, may kayamanan pa. Bilis, dalhin mo ako roon para makita ko. Wow, ang dami naman ito. Wala na bang naiwan? Nandito na pong lahat, Senior. Hindi po namin magagawang magtago ng kahit ano. Walang kwenta, puro ordinaryong gamit lang naman pala ito. Senior, ano namang nakakaakit dito? Halata namang isa lang itong kal-o-ang bakal, eh. Hindi ko talaga ito maunawaan. Pero ang espadang ito, mukhang tinihil ang pagpapanday nung kalahati pa lang. Marunong din pala si Senior sa pagpapanday ng sandata. Kahit ang aking gintong silindro, hindi ito masuri. May kakaiba sa bakal na espadang ito. Diyos ko, huwag mong sabihin. Isa itong demonyong espada. Isang taong hindi makapagsanay ng 10 taon. Isang mahina na malapit ng palayasin sa sekta. Ngunit hindi inaasahang nakapagbukas ng isang sirang mundo. Ako si Yunshu. Nalaman kong ako pala ang reinkarnasyon ng makapangyarihang demonyo. Kahit naparusahan pa ako at itapon sa lupain ng mga makasalanan. Ano naman ngayon? Lian, tera na at maghanap ng kayamanan. Makinig kayong mabuti. Ipapakita ko sa mga taong minaliit ako kung sino talaga ako. May kakaiba nga talaga rito. Dadalhin ko muna ito para masuri ng mabuti. Senior, paano naman po ang mga gamit na ito? Iwanan muna rito ang mga sandata. Ilabas ninyong lahat ang mga lihim na libro ng kapangyarihan. Nandito na ba ang lahat? May gusto akong itanong sa inyo. Mula nang pumasok kayo rito sa sekta, mayroon pa ba sa inyong patuloy na lumalakas ang kapangyarihan? HMM. Wala po. Alam nyo ba na ilang araw pa lang ako rito? Pero umakyat na agad ng 6 na antas ang aking kapangyarihan. Ano? Umakyat ng 6 na antas. Tama kayo. Alam naman nating lahat na ako ang dating tinaguri ang pinakamahinang disipulo ng panlabas na sekta. Tinapakan ako bilang isang walang silbi sa loob ng 10 taon. Pero kailanman, hindi ko nilunok ang galit na ito. Tanungin ninyo ang sarili ninyo. Gusto nyo bang maging isang walang silbi habang buhay na sinisipa-sipa at tinatapakan na lang ng iba? O gusto ninyong maging katulad ko, nabawiin ang nawala nating dangal ng suntok por suntok? Simula ngayon, ang mga sining na ito ay hindi na magiging pribadong pagmamay-ari ng kahit na sino. Lahat ay malayang makakahiram at makakapag-aral nito. Salamat, Senior. Salamat, Senior. Oo nga pala. Ikaw na ang mamamahala sa lahat ng mga alagad dito simula ngayon. Basta't may nakalampas sa bagong antas, bigyan mo siya ng isang banal na elixir bilang parangal. Di talaga po. Isang banal na elixir. Hindi ba ako nananaginip? Bakit nakatunganga pa kayo riyan? Kilos na, magmadali kayong mag-ensayo. HMPH, anong minamadali nyo? Bumalik na kayo ngayon din para silbihan ako. Mukhang hindi ka pa rin sumusuko, Kung hindi ka pa sumusuko, bubugbugin kita hanggang sa tiklop ka. Ang lakas ng loob mo, Xiaoke. Sige, sisibayan ko yung demon sound claw mo. Oh, mas malakas ka pala sa inaasahan ko, HMPH, tingnan natin kung sino ang unang bibigay. Sa wakas, tahimik din. Ha. Pagod ka na ba agad? Akala ko ba gawa ka sa bakal, bakit hindi mo na kaya ngayon, ha? HMM.
Ganyan nga. Mukha ka ng kaawa-awa ngayon. Halika, dadalhin kita sa sagradong bato para sa iyong pagsubok. Nakaangat ka na naman ba ng antas? Nagunat-unat lang ako ng kaunti. Isa kang tunay na halimaw. Bakit parang iba ang nakikita ko ngayon kumpara Rati? Kailangan ko bang sundin ang bawat hakbang para makapasa, ha? Anong nangyayari? Bigo ako, pero hindi naman mali ang ginawa kong panggagaya sa mga galaw, ha? Huwag kang magmadali, subukan nating muli. Mali pa rin. Saan kaya nagkaproblema rito? Tingnan mo, Laudo. Nagpunta nga ang batang ito rito ngayon para pag-aralan ang monumento. Hindi naman sa nagrereklamo ako. Pero talagang pinilit mo pa akong pumunta rito para lang panoorin ang batang yan. Ang sagradong batong yan, libu-libong taon nang walang paramdam. May mapapala ba siya dyan? Iba ang batang ito. Pakiramdam ko, baka kaya niya talaga. Anong tunog yun? Parang nanggagaling doon sa monumento. Ang galing mo nga. Ang pakiramdam na ito, parang nakakonekta ako sa monumento. Lauhi, nakita mo ba yon? Resonance nga, hindi ko akalaing magiging ganito kalakas ang pagtugon nito. Maaari kayang, ganoon kabilis maiintindihan ng batang ito ang sikreto. Imposible. Kaka-rating lang niya rito. Ano pa bang tinatagong galing ng batang ito? Pangatlong beses pa lang niyang tinitingnan ng monumento pero tumugon na ito sa kanya. Isa nga talaga siyang halimaw. Hay! Napakaraming oras ang nagamit ko para lang bahagyang maunawaan ito. Tinatawag niya pa palang bahagyang pagkaunawa lang ang pagtugon sa kanya ng sagradong bato. Hindi maaari, kailangan kong subukan kung gaano talaga karami ang naunawaan niya. Yun, Shu. Siluhin mo ang aking espada. Sinusubukan niya ako. Napakalakas ng puwersa. Naintindihan mo nga ang diwa ng espada. Pero hindi nagkakaisa ang katawan mo at ang iyong espada. Magkaiba ang puwersa at ang diwa nito. Puro forma lang ang mayroon ka. Tama ang sinabi mo, Senyor. Sana ay gabayan mo pa ako sa iba pang mga sining. Saktong-sakto, tuturuan kita kung paano gapiin ang unos. Talaga ba, huwag kang tatakbo kung saan-saan. Kapag nahigop ka roon, hindi na kita may iligtas. Walang problema, gusto ko ring subukan ang bago kong espada. Ako. Bakit ba ako nag-aalala ng ganito? Kailangan pa ba ng halimaw na to ang proteksyon ko? Iyon na ba yun? Hindi ko pa nga ginagamitan ng lakas, sigurado akong masyadong bida-bida lang ang misteryosong espadang yan. Maaari ko bang hiramin ang kahoy mong espada? Sige. Salamat. Ayan, ganyan nga, mas may hamon, hahaha. Talagang isa siyang ganap na halimaw. Kamusta ang pag-insayo ko kanina? Pwede na, pero sa tingin ko kulang pa. Kulang pa ito. Kung sa tingin mo talaga ay kulang pa, pumunta ka sa kailaliman ng Linzhou Valley. Mas matindi ang naghihintay sa iyo roon. Dao Shen, susubukan ko mamayang gabi. Napakabilis naman niyang lumakas. Hindi maaari, hindi ko hahayaang malampasan niya ako. Medyo sumobra ang ensayo ko nitong nakaraang 2 araw, pero sulit naman. Kuyang Yuan, tulong. Anong nangyayari? Kuyang Yunshen, inagaw ang teritoryo natin. Huwag muna kayong mag-alala, mga kasama. Malubha ang mga sugat mo. Sumama ka sa akin sa loob at dahan-dahan mong ikwento. Kaninang umaga lang.
Ang mga pinuno ng ibang mga kuweba, nagdala ng mga tauhan sa kuweba natin. Inagaw ang teritoryo natin, at dinakip pa ang mga kasamahan natin at binugbog ng malubha. Hindi mo ba sinabi sa kanila na sakop ko ang kuwebang ito? Sinabi namin, pero kayo talaga ang sadya nila. Buwisit na lalaki. Oh, may 3 taong nag-iwan ng salita na pumunta kayo roon para harapin ang parusa nyo. Bago nila ako pinakawalan. Sino? Si Zufei, si Zilei, at si Fang Quan. Naiintindihan ko. Kuyang Yuan, kailangan ba nating hilingin kay Elder Don na bigyan tayo ng katarungan? Huwag na siyang abalahin. Ako mismo ang haharap sa kanila. Pero ang kapangyarihan ng 3 iyon ay higit sa antas ng Jiang Chun. Oh, ano naman ngayon? Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Ang sino mang manggahas na galawin ng mga tao ko, mukhang gusto ng mamatay. Lahat ng nasa loob, lumabas kayo rito. Sino? Sino ba ang sumisigaw dyan? Ikaw ba si Zufei? Si Zilei? O si Fang Quan? Hindi, wala sa kanila. Kung ganoon, lumayas ka rito. Hindi kaya may ibubuga nga ang nakatalo kay Jiang Chun. Hahaha, sayang naman. Pwede ko sana siyang gawing tauhan ko, pero sinaktan niya ang kapatid ni Changfeng. Walang sino mang makakapagligtas sa kanya. Lalo na sa iyo na isang mamamatay na basura. Ano ba namang klaseng tanong yan? Ngayon din ay ipapadala ko na siya para humingi ng tawad. Senior Brother Shufei, bakit ka ba nagmamadali? Makipaglaro muna tayo sa baguhan. Anong laro naman yan? Simple lang ang patakaran. Pumili ka ng isa sa aming 3 na lalabanan mo. Kung ilang atake ang makakayanan mo, ganoong car aming tao rin ang palalayain namin. Hahaha, hindi kaya masyado natin siyang pinagkakaisahan. TSK, kayong mga yan lang, hahaha. Kung takot kang sumubok, sabihin mo na lang. Ano, natakot ka na ba kaya ka nagsasabi ng kung ano-ano? Kung hindi ka naniniwala. Kung ganoon, magsukatan tayo sa isang atake. Kahit mamatay pa ako. Sa loob ng 5 tira, sisiguraduhin kong hindi mo na muling maibubuka ang bibig mo. Hoy, Senior Brother Zu, bugbugin mo ng todo, huwag kang magpaawa. Lumuhad ka sa harap ko. Hindi maaari na pagkasundoan natin na kung ilang atake ang makayanan, ganoong car aming tao ang palalayain. Isang tira pa lang ang nagagawa ko, pero hindi mo na agad kinaya. Kaya ngayon, paano nyo balak palayain ang mga tao? Walang bisa ang kanina, ginamit mo ang iyong sandata. Gusto mong mandaya, TSK. May 2 tira pa akong tatanggapin mula sa'yo. Kapag nanalo ka, tiisin mo muna ang isang suntok bago ka umalis. Gusto ko lang sabihin ng maaga. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magtitimpi sa'yo. Teka, anong sabi niya? Hindi siya magtitimpi. Ang atakeng yun kanina. Hindi kaya hindi pa niya ginagamit ang buong lakas niya. Seryoso ba? Sa sobrang bilis, hindi ko man lang namalayan. Gaano man kabilas ang espada mo, paano niyan masisira ang aking dakilang kalasag ng apoy? Sa huli, isa pa rin niyang walang kwentang bakal. Hanggal, at nang ahas ka pang tawagin niya na dakilang kalasag ng apoy. Sinabi ko na sa iyo, mayroon akong kalasag ng apoy na nagpoprotekta sa katawan ko. Walang sandatang makakatago sa akin. Ano? Kikila-kilabot. Hindi ko akalaing kaya niyang paslangin sa isang taga lamang ang isang water-profound sword. Na master ng unang antas. Pakawalan mo sila. Sasabihin ko to sa huling pagkakataon ka. Kapatid na yon, sandali, nagkakamali ka. Isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Papakawalan ko na sila ngayon din. Huwag na nating pakialaman ng isa't isa, maaari ba? Hindi maaari. May atraso ka pa sa akin na kailangan nating pagtuusan ngayon. Duan. Hoy, yun, huwag mo akong sagaran ng husto. Kung mamamatay ako, isasama kita. Napakasakit sa tainga, ngayon, pumili ka, sirain mo ang sarili mong kapangyarihan. O mamatay ka na lang. Alam ko na, umaasa ka lang pala sa isinumpang espadang yan. Kung wala yang espada mo, basura ka lang. Kung talagang matapang ka, huwag mong gamitin ang espadang yan. Kaya mo ba? Nagpupugay po si Jiwo. Nawala na siya.
Isang pagkakataong bigay ng langit. Sa akin na ang isinumpang espadang ito ngayon, tingnan natin kung anong gagawin mo. Ngayon, kung sino ang dapat mag-isip kung anong gagawin, ay walang iba kundi ikaw. Mamamatay ka na nga lang, nagkukunwari ka pa rin. HMPH, kung nagkukunwari nga ako. Bakit hindi mo subukan mismo para malaman mo? Naghahanap ka talaga ng kamatayan. Ah. Ah. Ang ulo ko. Hehe, bumalik sa iyo ang kapangyarihan ng espada, no? May lakas ka pa talagang hawakan ng espada ko, ha? Ha ha ha. Maraming salamat sa pagliligtas sa akin, senior brother yun. Ngayon, kayo naman ang maglabas ng galit nyo sa kanila. Sige, binangga mo kami, ha? Subukan mo pa kaming galitin, subukan mo pa. Sinaktan mo ako, ha? Hinaampas mo pa ako. Nagsisisi na kami. Senior brother yun, sapat na po ang natanggap nilang parusa. Sigurado ba kayo? Kung gayon, alam nyo naman siguro kung nasaan ang kuta ng mga taong ito, di ba? Opo, alam po namin. Pumunta ang ilan sa inyo, at simutin nyo ang lahat ng kayamanan sa loob ng kuweba nila. Isang bayani. Senior yun. HMM, may kailangan ba kayo? Ano po? Pwede po ba kaming sumunod sa inyo? Hindi ko kailangan ng mga tauhan dito. Anong silbi ng mga basurang tulad ninyo sa akin? Sandali lang po, senior, alam ko kung sino ang utak sa likod ng lahat ng ito. Babala ko lang, may mas malakas pang tao sa likod nila. Si Huang Sheng, siya ang gumagawa ng kalokohan sa likod nito. Si Huang Sheng. Siya nga. Hindi pa kami tapos magtuos ng batang yan. Magsalita ka, nasaan siya ngayon? Mukhang tumakbo siya papasok sa kailaliman ng lambak. Ang impormasyong ito, ituturing kong malaking tulong mula sa iyo. Kung gusto ninyong sumunod sa akin, antayin niyo munang pumayag ang mga kapatid ko. Yun si Zhao, yumaman na tayo, halika rito, dali. Senior yon, kayo po muna ang pumili. Sa inyo na po ang pinakamahusay, HMM. Gagamitin ko muna ang aking gintong mata upang masuri itong mabuti. Kung makakahanap pa ako ng isa pang kayamanan, jackpot talaga ako. Mukha lang siyang kalawanging bakal sa labas, pero sa loob ay may nakatagong dalawang puwersa ng yin at yang. Interesante. Kukunin ko ito. Hatiin nyo na lang ang mga natira. Senior, parang hindi naman ito kayamanan. Bakit hindi po kayo pumili pa ng iba? Huwag na, ito na lang. Sige, buhatin muna natin ang mga ito papasok. Sandali lang po, mga ginoo. Kami na po ang bahala sa mabigat na trabahong ito. Tama, kami na pong magbubuhat. HMPH. Hehe. Ikaw, oo, ikaw nga. Pumunta ka sa loob ng kuweba at linisin mo rin ang buong paligid. At ikaw, nangangalay ang balikat ko. Halika rito at hilutin mo ako. Aalis na kami, dumarating na ang elder. Bakit ka natataranta? Manood ka lang ng mabuti. Tio Lin, nakapatay ka na naman. Lagot, mukhang masama ang timpla ng hangin ngayon. Lapastangan. Talagang wala kang ang takot sa akin. May banihag silang hostage kaya natatakot akong baka hindi umabot kaya hindi ko hinayaang ikaw pa ang kumilos. Hayes, huwag mo nang uulitin to, ha? Nakita nyo ba yon? Mas malakas ang senior brother yun natin kaysa sa inaasahan nyo. Sundan nyo lang siya at siguradong hindi kayo magkakamali, Tara na. Bata, sa susunod na gagawa ka ng gulo, sabihan mo muna ako gamit ang Jade Talisman, pwede ba? Para makapaghanda naman ako, naintindihan mo. Sana nga ay naintindihan mo talaga. Senior Brother Shu, sa wakas, nahanap ko rin kayo. Huwag na huwag mong babanggain ng harapan ng tatlong eksperto ng Water Zoo and Realm na yan. Tapos na ang gulo. At ikaw, hindi pa nga gumagaling ang mga sugat mo, bakit ka ba pakalat-kalat? Ano, tapos na kagad.
Kung ganoon, wala palang silbi ang pagpunta ko kay Elder Do. Sige na, magpahinga ka na muna ng maayos. Kapag gumaling ka na, tulungan mo akong hanapin kung nasaan si Huang Sheng. Tingnan ko nga kung anong klaseng tableta ang kaya mong i-refine. Subukan muna nating ilagay ang Ginseng King. Ano, naging abo na agad ito ng ganoon kabilis. Kakaiba. Bakit bigla na lang nawala ng balanse ang Alchemy Cauldron? Ang Ginseng King. Dahil ang Alchemy Cauldron na ito ay may dalawang magkaibang enerhiya ng Yin at Yang. At ang aking Ginseng King ay isang bagay na may matinding Yang energy. Kailangan itong samahan ng isang bagay na may matinding Yin energy para gumana. Tumingin tayo sa loob ng batong pinto. Chu. Chu. Munting kaibigan, maaari mo ba akong tulungang maghanap ng ilang spiritual herbs na may matinding Yin energy? Chu. Chu. Sa pagkakataong ito, siguradong wala nang magiging sablay. Hindi ito ang isang to. Maghanap pa tayo. Anong nangyayari? Mayroon kaya talagang pambihirang herb garden sa loob ng makapal na hamog na ito? Ito na nga. Ang pagbabalanse ng Yin at Yang. Dahan-dahan lang, manatiling matatag. Ngayon na. Ha? Diyos ko. Nakalikha ba ako ng isang pambihirang tableta? Naaalala ko sa mga librong nabasa ko noon, na ang mga tableta ay nahahati sa 9 na antas. Habang mas mataas ang antas, mas lumalakas ang bisa nito. At sa bawat antas, mayroon pa itong 4 na magkakaibang uri, ang flawed, common, refined, at fearless. At ang paglitaw ng liwanag sa tableta ay tanda ng isang pambihirang himala. Ang mga payeldores na may pambihirang kalidad ay talaga namang mahirap mahanap isa sa loob ng 10,000. Isipin mo nga naman, muli ko na namang naranasan ng ganitong swerte. Kailangan ko talaga tong matikman. Sa wakas, ang aking chisuan ay nasa 9 na antas na. Haha, napakahusay, munting kaibigan. Kumuha ka pa ng ganitong puting halamang gamot at hari ng ginseng. May dinalang magandang bagay si Yonshu para sa'yo. Saan naman galing ito? Bago ko lang tong gawang payeldores na may mataas na kalidad. Ikaw ang gumawa. Kainin mo na lang to para malaman natin. Sayang nga lang. Bakit naman sayang? Ang payeldores na ito ay kayang magsaayos ng mga meridian. Sana ay magagamit to para magamot ang binti mo. Pero sa tingin ko, hindi ito magiging ganoon kabisa. Huwag na muna nating isipin yan sa ngayon. Mukhang malapit ka nang umabot sa Shueishan Realm. Oo nga pala, Yunshu. Hindi ko pa pala alam kung nasa anong antas ka na ngayon. Nasa 9 na antas na ako ng Shueishan Realm. 9 na antas ng Shueishan Realm. Ang pambihira ng talento mo, kahit sa inner sect, iilan lang ang makakagawa niyan. Ipagpatuloy mo lang ang iyong pagsasanay. Tiyak na mahahabol mo rin ako balang araw. Huwag kang mag-alala, mabilis ko lang kayong mahahabol. Sana nga lang ay huwag mong bilisan ng husto. Kung hindi, baka mapansin ka agad ng mga taong iyon at mapahamak ka. Ngayong nakamit ko na ang tagumpay, dapat ko nang samantalahin ang pagkakataong ito. Susubukan ko ang mas malakas na tribulation ng hangin. Nabalitaan kong ang hilagang bahagi ng lambak na ito ang pinakamalayo. Kung kaya't doon ang pinakamalakas na tribulation ng hangin. Marami ring mga tiwaling elder ang nakakulong doon. May tao ba rito? Isang matanda. Pero tila wala naman siyang kahit anong espiritual na lakas sa katawan. Hindi siya mukhang isang elder. Sa wakas, may nakita rin akong buhay na tao. Hehe, ay ho. Naliligaw ako.
Papalapit na ang tribulasyon ng hangin. Naku po, lumabas lang naman ako para maghanap ng makakaing prutas. Ayokong mamatay sa lugar na ito. Kung ayaw mong mamatay, magtago ka sa likod ko bilis. Teka, Aiho, ano naman ang gagawin mo sa sanga ng punong iyan? Puputulin ko ang tribulasyon ng hangin. Ha? Naku, mamamatay na ako. Mamamatay na talaga ako. May ibubuga pala ang batang to. Ah. Isa po ba kayo sa mga tanyag na elder ng sekta? O baka naman isa kayong pangunahing disipulo? Parehong hindi. Huwag mong sabihin. Mag-isa mo lang naunawaan ang teknik na to. Hoy, pakiusap naman. Pwede bang huwag ka ng daldal ng daldal? Kung may sasabihin ka, mag-uusap tayo pagkatapos ng unos. Sige, sige, hindi na ako magtatanong. Sige na. Mag-focus ka lang sa pag-atake, ha? Nasa mga kamay mo ang buhay ko. Hinding-hindi kita iistorbohin. Ha? Grabe, napakalaking pressure naman pala kapag may pinoprotektahan. Kapatid, napagod ka ba? Anong ginagawa mo rito? Na-Indian ka ba sa date mo? Sinasabi ko sa'yo, ha? Hindi mo dapat pinapamihasa ang ganyang klaseng babae. Teka, tapos na ang unos, bumalik ka na agad. Dito na tayo maghiwalay. HMM. Ilang dekada na ang lumipas pero napakaingat mo pa rin. Ikaw kaya ang pinakamapanganib na bilanggo ng aming sektang Wozuan. Siyempre, kailangan kong mag-ingat. Matandang ugok, hindi ka naman siguro sadyang pumunta rito para lang makipagkwentuhan sa akin, di ba? Siyempre, may iba akong pakay. Tatanungin kita ulit. Nasaan ang bagay na yon? Para lang ba doon, lumayas ka? Yung selyadong masamang espiritu, nagwawala na naman ang may-ari ng nakakatakot na presensya ng kaluluwa. Hay, inaasahan ko na yan. Kapasok lang ng matanda roon kanina. Hindi ko akalaing may ganyan ka pa palang lakas. Tunay kang ang halimaw. Tama ka dyan. Siya talaga ang halimaw na yon. Sayang po, guro. Pumasok tayo rito pero wala pa rin tayong nalamang impormasyon sa kanya. Siya nga pala, mayroon bang ordinaryong bata sa lambak na kayang pumihil sa unos? Si Yunshu, isang henyo ang batang yun. Kaya niyang makiisa sa enerhiya ng monumentong bato. Sayang. Sayang talaga, guro. Ibig niyo pong sabihin. Sayang at nagkamali kayong lahat sa pagkilala sa kanya. Hindi siya isang henyo. Isa siyang halimaw. Katulad ng taong nanirahan doon. Pareho silang halimaw. Naniniwala po ako, paano ko naman po kayo hindi paniniwalaan, guro? Ang bagsik at katatakutan ng taong nanirahan sa bayan ng Jiulong. Hey! Hinding-hindi nagkakamali ang mga mata ng matandang ito. Siya nga pala, ano nga palang kasalanan ng ginawa ng batang ito para maitapon siya rito? Mukhang lantarang ininsulto niya ang mga elder. Akala ko naman kung ano na. Kahit pa maunawaan niya o hindi ang sikreto ng batong bantayog. Sa pagtatapos ng 3 taon, kailangan niyo siyang palayain. Ako mismo ang magtuturo sa kanya. Dahil ganyan niyo po siya pinahahalagahan, guro, bakit hindi niyo pa siya isama ngayon? Hindi kikinang ang hiyas kung hindi ito dadaan sa pagsubok. Bagaman may pambihirang talento ang batang ito, kailangan pa rin siyang sanayin at hubugin. Anong nangyayari? May nangyari bang masama roon? May kakaibang pagbabago sa kalangitan sa direksyon ng selyadong gubat. Sa bagay, sa lakas ng pagyanig na yun, imposibleng gawa lang yun ng tao. Anong klaseng lugar ba ang selyadong gubat na sinasabi mo? Isang mapanganib na lugar lang. Walang sino mang nangangahas na pumunta roon. Oh, di ba mas maganda yun? Dahil sa mga ganyang lugar karaniwang nakatago ang mga pambihirang pagkakataon at kayamanan. Gusto kong pumunta roon para tingnan. Kung maging mapanganib man, gagamitin ko na lang ang batong pintuan para tumakas. Huwag mong sabihing balak mong pumunta sa ganyang lugar. Talunin mo muna ako bago ka umalis. Sige ba, yan din ang gusto ko. Mag-iingat ka. Hindi kita kawan, handa ka na ba sa aking espada ng anino?
Isa pa. Hindi na kailangan. Pag-usapan na lang natin yan kapag mas lumakas ka na. Hala, sandali lang. Subukan natin ulit. Hindi naman ako seryoso kanina. Ayoko nga. Hay, sige na nga. Uuwi na muna ako. Nasa ikasyam na antas pa lang ng lakas ang batang ito. Bakit naman yata napakalaki ng interes na to? Bata, huwag mo nang maliitin ang kalaban ngayon. Oo. Bago ko subukang lampasan ang antas na ito, may mga kailangan muna akong ihanda. Ay, pasensya na. Sige na, papakainin na kita. Heto na, babawi ako sa'yo ngayon din. Busog ka na ba? Kung ganoon, oras na para magtrabaho ako. Pagsasanib ng yin at yang. Ha? Apat na piraso lang, malayo pa ito sa inaasahan ko. Kulang pa to. Sa ganito kaunti, paano ako makikipagsabayan kay Su Lianwen nito? Kailangan ko pang gumawa ng mas marami. Hahaha, kahit hindi ko pa na perpekto ang paggawa nito. Pero dahil may tulong ako mula sa 70 elixir na ito, siguradong magtatagumpay ang pag-breakthrough ko ngayon. Og. 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 Sabi sa libro, kapag kapapasok pa lang sa water suspension realm, ang daloy ng enerhiya ay dapat kasing laki lang ng buto ng soya. Pero bakit ang sa akin, kasing laki ng kamao? Anong nangyari? Nagkamali ba ako sa pag-insayo ko? Hindi pwede ito, kailangan kong hanapin si Su Lianwen para magpaliwanag. Lianwen. Pagkatapos pumasok sa water suspension realm, gaano ba kalaki kadalas ang agos ng enerhiya sa loob ng dantian? Depende yan sa bawat tao. Kung kasing laki ito ng broadbean, may tuturing ka ng isang eksperto. Paano naman sa iyo noon? Ang sa akin noon, parang kasing laki ng maliit na mansanas. Ikaw ba? Ang sa akin. Siguro ganito kalaki. Hoy, Wuping. Subukan mo lang akong pagsinungalingan, yari ka talaga sa akin. Xiaoan, tamang-tama, tingnan natin kung ano ang pagkakaiba nating dalawa. Heto, tingnan mo. Ano sa tingin mo? Nakayanan mo ngang sumabay sa akin ng 100 galaw, ano pa ba ang gusto mo? Pero binabaan mo lang naman ang antas mo para makipaglaban sa akin. Ako, bakit anong mayroon? Dapat ko bang sabihin sa kanya na ibinigay ko ang buong lakas ko para lang manalo? Hindi pwede, nakakahiya naman kapag ganoon. Ako kaya ay biniyayaan ng pambihirang talento. Bakit? Nakapagtataka bang talunin kita? Hindi naman. Kaya kailangan ko pang bilisan. Anong ibig mong sabihin? Balak kong pumunta sa pinakamalalim na bahagi ng lambak ng Linzo. Baka sakaling makatagpo ako roon ng magandang kapalaran. Kaya baka hindi muna ako madalas makapunta rito sa mga susunod na araw. Pupunta ka sa kagubatan ng Fengxi. Oo. Nakalimutan mo na ba ang kakaibang pangyayari doon noon? Masyadong mapanganib doon. Huwag kang mag-alala, may lihim akong paraan para iligtas ang sarili ko. Kunin mo muna ang mga Pyldores na ito. May kailangan pa akong asikasuhin.
Ha 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 ha. HMM, ganyan nga dapat. Hi, Senior Brother Yuan, nandyan ka pala. HMM, mahusay. Nakarating ka na pala sa ikawalong antas ng Chi Spring. Kumusta naman ang mga tauhan ni Fang Quan? Huwag kayong mag-alala, sinubukan ko na silang lahat. Wala silang balak magtaksil. Pero hindi ko pa rin mahanap si Huang Sheng, ang taong ipinapahanap ninyo. Huwag kang magmadali. Ang mga Payaldores na ito, gamitin mo bilang gantimpala sa mga masisipag mag-ensayo. Hindi ko akalaing makakatanggap kami ng ganito kagandang bagay, Senior Brother. Napakabuti ninyo talaga sa amin. Wow, nakalipad ako ng 2,000 li sa isang iglap lang. Bagong record ito. Hindi ko pa alam kung sapat na ba ang buhos ng aking water vortex para harapin ang mga hamon sa mas malalim na bahagi ng lambak. Subukan natin. Ha. Ang tindi. Ang lakas. Ganyan nga dapat ang makikita sa pinakamalalim na bahagi ng lambak. Nagseseryoso na ang espiritong hayop. Ha. Hindi ko akalaing mabilis akong mapapagod ngayon. Ha. Nag-ensayo na ako ng husto pero hindi pa rin ba sapat? Alam ko, papakainin muna kita. Ha. Mas naging dalisay ba ang aking espiritong lakas? Nabusog ka na agad. Sige na, matulog ka na ng mahimbing. May mahalagang bagay pa akong dapat asikasuhin. Hehe. Mabuti naman, salamat sa iyo at ligtas ang mga munting nilalang na ito. Ikaw talagang munting nilalang. Ha. Bakit ang init-init mo? Gising, pakiusap, gumising ka. Ha, tulong. Ha, ano ito? Oh. Salamat naman at maayos ka lang. Unang beses kong makita ang iyong pagpapalitan nyo, muntik na akong mamatay sa takot. Huwag mo muna akong tulungang mag-ayos sa mga halamang gamot sa mga susunod na araw. Magpahinga ka muna ng mabuti. Kung gusto mong patuloy na lumakas, kailangan mong dumaan sa mga pagsubok para makita ang mas kahanga-hangang mga tanawin. At dahil nakagawa na ako ng sapat na mga mahiwagang gamot, bakit hindi ako pumunta sa kaibuturan ng lambak ng Pergasayon ngayon din? Kiyuyo. Ha ha ha. Ikalawang yugto ng aking lakas Zuan. Konti na lang, mararating ko na. Pupunta ako sa dulo para subukan ito. Ha? Bakit may ganitong bagay sa dulo ng lambak ng Pergasayon? Wala naman sigurong panganib dito, di ba? Sinong nagpadala sa iyo rito? Walang nagpadala sa akin dito. Naligaw lang po ako rito. Aalis na po ako ngayon din. Teka, huminto ka.
Bakit ang katawan ko ayaw sumunod sa akin? Kusa akong lumalapit sa kanya. Senior, nasaan po kayo sa loob ng pormasyong ito? Unang yugto pa lang ng lakas Zuan. HMPH, ang mga matatandang bastos na yon. Hindi naman siguro magpapadala ng isang hamak na batang tulad mo para patayin ako. Senior, naparito lang po ako para sa pagsubok ng humahagupit na hangin. Wala po talaga akong masamang intensyon. Nakarating ka rito sa kabila ng pagsubok ng humahagupit na hangin. Kung ganoon, masasabi kong may talento ka rin kahit papaano. Maaari ko bang malaman ang inyong kagalang-galang na pangalan, Senior? At bakit po kayo nakakulong sa mapanganib na lugar na ito? Ye ang aking apelyido. Masyado ka namang masalita, bata. May ipapagawa ako sa iyo. Ibuhos mo ang buong lakas mo sa aking mga meridian point ng Yutang, Shenfeng, at Tianqi. At pagkatapos ay sa Yutang, Chifeng, at Tianqi naman. Senior, seryoso po ba kayo? Kung sinabi kong gawin mo na. Ganoon pala. Gusto niya palang ipabukas sa akin ang kanyang mga meridian. Senior, mayroon po akong mas magandang paraan. Bakit hindi natin subukan? Magsimula muna tayo sa Tianto at Xuanji. Pagkatapos ay dumaan sa Huagay patungo sa Shanzhong. Bago tumuloy sa Yutang. Sa ganitong paraan, masisigurong hindi mapipinsala ang mga meridian ninyo. Magaling, sige, gagawin natin ang sinabi mo. Senior, mag-relax lang po kayo. May galing ka rin pala, bata. Gusto mo bang matuto ng aking mga martial arts? Maliit na bagay lang po iyon. Hindi ko po hangad na angkinin ang papuri. Ngunit mukhang hindi pa ganap na gumagaling ang lumang sugat ninyo, Senior. Sakto, mayroon akong 2 Paeldores dito na makakatulong para maibsan ang pinsala ninyo, Senior. Sige nga, Patanjin, nang masubukan ko. isang pangalawang antas na ginseng king na hinaluan ng Aisling flower. Kahit nakaraniwan lang ang mga sangkap, pero hindi matatawaran ang epekto nito. Bata, ikaw ba mismo ang gumawa nito? Marunong din po pala kayong gumawa ng mga Paeldores, Senior. Gagawa ng Paeldores. Wahahaha. Bata, kung ako ang pangalawang pinakamagaling sa buong mundo, walang sino man ang mangangahas na maging una. Kung ganoon, alam ba ninyo, Senior, kung anong klase ng Paeldores ang makakagamot sa mga meridian na maraming taon ng patay? Kailangan kong mapagaling ang mga binti ni Su Lianwen. Mahirap iyan. Maliban na lang kung gagamit ka ng pang-4 na antas na Huitian na Paeldores. Sana po ay maituro ninyo sa akin ang recipe at paraan ng paggawa nito, Senior. Hindi ganoon kadaling gumawa ng Paeldores sa pamamagitan lang ng pagsasalita. Depende kung kaya mong gawing apoy ang iyong espiritual na enerhiya. At hindi ako nagtuturo sa kung sino-sino lang. Kung hindi mo ito matututunan sa loob ng 3 araw, huwag na nating pag-usapan pa. Ito po ba ang tinutukoy ninyo, Senior? Bata, lakasan mo pa ang apoy na yan. Tama, gamitin mo ang buong lakas mo. Masyado na bang abala ang mga kabataan ngayon? Senior, sapat na po ba ito? Higit pa yan sa sapat. Bata, alam mo bang maaari mong gisingin ang iyong apoy ng tadhana? Ano po iyon? Huwag mo nang itanong sa mga hanggal na yan. Nang ahas silang hayaang mapuno ng alikabok ang isang natatanging hiyas. Ang ganitong talento ay isa lamang sa 10,000. Ito ang pinakamataas na talento para sa alkemiya at pagsasanay ng chi. Isang bahagyang dampi lamang ay sapat na para tunawin at linisin ang mga halamang gamot. Maging ang ordinaryong bakal kapag hinawakan mo ay lubos na magbabago at magkakaroon ng sariling espiritu. Hindi lang iyon. Ang pagsasanay mo sa kapangyarihan ng apoy ay uunlad ng napakabilis. Wow, ganoon pala ako kalakas, hahaha. Ngunit ang talento ay simula lamang. Ngayon, gisingin natin ng tuluyan ang iyong apoy ng tadhana. Ano po ang kailangan kong gawin? Sunugin mo ang iyong espiritual na enerhiya hanggang sa umabot ito sa limitasyon. Subalit, ang lakas mo kanina ay muntik na ring umabot sa sukdulan. Sinasadya mo bang magsanay sa araw-araw? Maaari kayang, dahil ito sa tuwing halos maubos ang aking espiritual na enerhiya para sa kanya.
Malamang dahil iyon sa sarili kong pagsubok-subok lang sa alkemiya noon nang walang gabay. Kung ganoon, magluto ka ng isang salang para makita ko. Saan mo nakuha yan? Pilyong bata ka. Napulot ko lang po sa loob ng isang kuweba sa lambak ng Linzo. Senyor, kilala niyo po ba ito? Ha, mapaglaro talaga ang tadhana. Ito ang kauna-unahang hernong ginamit ko nung ako'y bata pa. Dating kagamitan niyo pala ito, senyor. Napakapangit naman ng hernong ito. Bakit ito pa ang napili mo? May dalawang agos ng enerhiya ng yin at yang na umiikot sa loob nito. Pakiramdam ko ay napakakamangha-mangha nito. Kaya kinuha ko na. Maganda, may matalas kang mata. Ngunit, kailangan ko pa ring makita kung may talento ka talaga sa alkemiya. Magsimula ka na. Matapos mapakawalan ng iyong kaluluwa kanina, mas marami ng Payeldores ng gintong estatwa ang nagagawa ngayon kumpara noon. Ha. Sa wakas, nakahanap na rin ako ng taong magmamana ng aking mga turo. Ngunit hindi naman yata dapat sa ganitong lugar. Bata, makinig ka ng mabuti. Ituturo ko sa iyo ngayon ang lihim na formula ng Payeldores ng pagbabalik langit pati na rin ang pangunahing paraan ng paggawa nito. Sa wakas, naisalo ko na rin. Master, may isa pa po sana akong itatanong. May Payeldores ba na kayang magpatubong muli ng mga naputol na paa at kamay? Ano? Bakit ba kung ano-ano ang tinatanong mo, noong una ay panggamot sa bali ng binti, ngayon naman ay para sa naputol na paa at kamay? Para po ito sa aking ama, si Q Wanli. Si Wanli. Master, ano pong nangyayari sa inyo? Mayroon bang pulang nunal ang iyong ama sa kanyang kaliwang sintido? Opo, Ginoo. Paano ninyo po nalaman? Ha. Ito nga ang gulong ng tadhana. Nakatagpo ko na nga ang kanyang anak. Master, kilala ninyo po ba ang aking ama? Higit pa sa buhay na ito. Ha. Ito nga ang tadhana ng langit. Master Ye, mayroon po sana akong hihilingin sa inyo. Maaari ninyo po ba akong turuan ng inyong sining sa paggawa ng Payeldores? Ha. Iyan din mismo ang nais ko. Ngayong araw, ituturo ko sa iyo ang aking sariling sining, ang siyam na pagpipino ng yin at yang. Maraming salamat po, Master. Huwag kang magmadali, may tatlo pa akong kondisyon. Una, huwag mong sasabihin kahit kanino na nagkita tayo. Pangalawa, huwag na huwag mong ituturo ang sining na ito sa sinuman mula sa alyansa ng mga alchemist. Pangatlo, sakaling umalis ka sa lambak ng Linzo, pumunta ka sa Haojing at hanapin ang isang babaeng nagngangalang Liu Feiyan. Sabihin mo sa kanya na, malalim na ang gabi. Hinding-hindi ko po yan kalilimutan, Master. Asahan ninyong hindi ko bibigwin ang inyong tiwala. Mabuti. Kung ganoon, panoorin mong mabuti. Napakalakas na kapangyarihan. Kaya naman pala hindi lang dalawang antas ang yin at yang. Buksan muli. Naintindihan na niya na ang siyam na pagpipino ng yin at yang ay may 8 antas sa kabuuan. Upang mapag-alab ang apoy ng yin at yang, kailangang mapagsama-sama ang bawat antas. Maraming salamat po sa inyong gabay, Master. Susubukan ko po agad. 18 salaming anyo. Halimaw ba ang batang ito? Isang beses ko palang ipinakita, nakuha na agad niya ang 4 na kakaibang anyo. Teka, parang may mga bahagi pa kanina na hindi ko nagawa ng maayos. Dahan-dahan lang, ay ho. Ang kanin ay kinakain ng paisa-isang subo. Kung gusto mo pang umunlad, kakailanganin mo ng hindi bababa sa kalahati hanggang 1 taon. Mas lalong naging dalisay ang kanyang enerhiya. Idagdag ko lang pala. Nakaupo pa rin siya at nag-insayo.
100% antas ng gintong anyo. Nagawa na agad niya ang ikalimang antas ng yin at yang. Hoy, bata. Konting-konti na lang. Mararating ko na ang ika-6 na antas. Sige, susubukan ko pa ng isa pang beses. Hoy. Hayaan na, mas mabuti na ring mabawasan ang mga linte rito. Mag-focus ka, huling hakbang na lang. Buksan na natin ang pugon. Ito ay... Hahaha, ang galing mo, bata, nagawa mo nga. Ay, ito. Ito ang lihim na anyo. Sa wakas, nagawa ko rin, hahaha. Bata, nakuha mo na ang tunay kong pamana. Ang isang gamot ng lihim na anyo ay katumbas ng 5 gintong anyo. Darating na si Feng Jia. Umalis ka na agad, huwag mong hahayaang malaman nilang pumunta ka rito. Senior, ang utang na loob ko sa inyong pagtuturo ay napakalaki. Ipinapangako ko, hinding-hindi ko ito kalilimutan sa buong buhay ko. Sisiguraduhin kong matutulungan ko kayong makalaya. Napakagaling, mas mataas agad ng 2 antas ang kakayahan niya. Magsisimula na siyang mag-aral ng bagong teknik. Seryoso ba? Pati ba naman yan, kaya mong kainin? HMPH, tingnan natin kung gaano pa karami ang kaya mong ubusin. Wow, napakalaki naman ng gana mo. Heto, subukan mo naman ito. Ang bilis niya ay mas mabilis pa kaysa sa hakbang ng kidlat. Mukhang ang ordinaryong espiritong apoy para sa kanya ay pang merienda lang pala. Sabi ni Senior Ye, ang pagsunog sa espiritual na enerhiya hanggang sa sukdulan ay makakapagpagising sa apoy ng buhay natin. Paano naman kung ganito? Array. Hindi mo pwedeng kainin yan ng walang kapalit, no? Chew, 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 chew. Kung gusto mong kumain, ipakita mo muna ang gilas mo. Simula ngayon, kailangan mo na ring magsanay ng mabuti. Isang bagong teknik para sa isang masarap na pagkain. Chew, 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 chew. Aba, pati ang sisiw na to, nagsasanay na rin. Hindi rin ako pwedeng magtamad-tamaran. Sakto, may isa pang teknik ng kalasag ng espiritu rito sa libro. Pag-aaralan ko na rin ito. Parang kulang pa ang depensa ko. Bakit hindi mo subukang bagahan ng apoy para masubukan natin? Ganyan nga. Sakto, masusubukan nga kita ngayon. Sapat na ang depensa, subukan naman natin ang pag-atake. Haha. Hahaha, atake sa malayo, depensa sa malapitan, perpektong kombinasyon. Kamusta na kaya ang pagsasanay ng iba? Hahaha. Aba, umangat na rin pala ang antas mo. Dahil po ito sa tulong ng mga elixir ninyo, senior brother.
Dahil nag-withdraw si Rudayen, may 12 tao na sa ikasyam na antas. HMM. Magaling. Kung kulang pa ang mga elixir ninyo, humingi lang kayo ulit sa akin. Ang senior brother yun ninyo ay isang duwag na pagong. Ibigay nyo na sa amin ang lahat ng mga elixir nyo. Sila ang mga tauhan ni Luneng. Mula nang malaman nilang namimigay tayo rito ng mga elixir. Ito na ang ika-7 beses na pumunta sila para mangikil sa atin. At higit sa lahat, nasa panig din nila ang emperador. Hinahanap mo ba ako? Ikaw pala si Yunshu, makinig ka ng mabuti. Ibigay mo sa amin ang 100 elixir. Kung hindi, ano naman ang gagawin mo? Kung hindi, gusto mo bang subukan ng lakas ko? Naabot na ng palad ng yelo ko ang pinakamataas na antas. Baldado na ang brasong yan ngayon. Ha? Ikaw. Ikaw. TSK, ang mga tao talaga ng sekta ng Haoshuan, gumagamit pa ng sandata. Napakahangal nyo talaga. Senior brother, bakit nakatunganga ka pa riyan? Atalin nyo na ang lahat ng mga taong ito. Masusunod. Senior brother yun, ano po ang susunod nating gagawin? Isasabit ba natin sila sa tapat ng kuweba para ipahiya sa lahat? O hihintayin na lang nating si Lunong mismo ang samando sa kanila? Hindi ba kakasabi mo lang na kailangan ni Lunong ng gamot? Tayo na mismo ang maghahatid niyan sa pinto niya. Kayong ilan, buhatin nyo to at sumunod kayo sa akin. Ano pang tinatayo-tayo nyo riyan? Sumunod na kayo, senior. Lunong, eto na ang gamot na hinihingi mo, hinatid na ni Tio yon. Naduwag siya, siguradong dahil wala siyang malalapitan. Bilis, tingnan natin. Ikaw ba si Tio yon? Nasaan ang gamot? Eto o, saluhin mo, ang mahiwagang gamot. Tio yon, pinaglalaroan mo ba ako? Mga kasama, dalhin niyo silang lahat doon, sige po. Matandang hakluban, ikaw naman ngayon. Sumugod talaga siya ng harapan. Nasisiraan na ba siya ng bait? Oo nga, ang pinuno natin ay nasa ika-7 antas ng water mirror. Ang isang paslit na tulad mo, may lakas ng loob na kalabanin ako, ha? Tio Lin, bibigyan kita ng huling pagkakob. Lumuhod ka at kilalanin mo ako bilang Panginoon mo, at hahayaan kitang mabuhay, sa ganyang kaliit na kakayahan. Kaya mo ba akong ikulong? HMPH, kay Tindi. Yeah. Paano nangyari to? Hay, kung alam ko lang, sana gumamit na ako ng espada. Ang tigas ng mukha mo. Sumakit tuloy ang kamay ko. Makinig ka, papatayin kita. Kalawanging bakal, masira ka. Ngayon, ako naman. Gusto mo ba akong patayin gamit ang fiery blade? Oh. Papatayin kita. Tapos na ang pagpapainit. Ano, nagpapainit pa lang siya kanina. Sandali. Hindi na makakapaghintay. Oh. Lumabas ka na, Wang Sheng. May gusto ka pa bang sabihin? Maawa po kayo, Lolo Yu, maawa po kayo. Inutusan lang po ako. Parang awa nyo na, pakawalan nyo ako, hindi ko na po uulitin. Talaga, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, patatawarin mo ba ako? Ilang araw na rin tayong hindi nagkikita. Kumusta na kaya ang lagay ni Su Lianwen doon ngayon? Ang tagal mo bago nakabalik Nagka-breakthrough ka na naman. Oo, nasa 2nd antas na ako ng Water Zuan Scripture. Tamang-tama ang iyong pagkaunawa.
Nagsisimula ng gumawa ng mga elixir. Saan mo naman nakuha ang mga ito? Siyempre, sarili kong gawa yan. Kainis, pareho naman kaming gumagamit ng Water Zoan scripture. Pero may titulo pa siyang pagiging Master Alchemist. Paano pa ako makikipagsabayan sa kanya niyan? Sige na nga, ikaw na ang panalo. Anong panalo ang sinasabi mo? Wala naman. Siyempre, hindi ko naman pwedeng sabihing lihim akong nakipagkompetensya sa kanya, di ba? Nakahahiya naman kung ganoon. Hindi ka ba magme-meditate sa stone tablet? Siyempre naman. Ang lahat ng hindi ko napag-aralan nitong mga nakaraang araw, babawiin ko ng minsanan ngayon. Teka, ang kakaiba naman. Bakit parang bumagal ang pag-unawa ko sa stone tablet? May kinalaman kaya ito kay Su Lianwen? May gagawin pa ako, mauuna na ako. Seryoso ba, samantalang napakagaling naman niya sa pag-unawa sa stone tablet at napaka-talented niya sa bagay na to. Pero nagrereklamo pa siyang mabagal ang progreso niya. Kung ganoon, ano na lang ako? Ang galing pero kulang pa sa lakas ang puwersa niyan. Hindi pa yan maituturing na ultimate move. Pinasasabihan ka lang naman ng paunti, bakit ka nagagalit agad? Bakit hindi mo na lang ulit subukang mag-ensayo? May kakaiba sa aura na to. Espada yun, paanong naging posible yun? Nako, hindi ko maiiwasan ang cohesive shield. Ang alam ko lang, mabisa ang huwalang shield laban sa Wind Tribulation. Pero hindi ko akalain ganito pala ito kalakas. Tiyo, haha. Haha, naintindihan ko na. Hindi ko akalain ganoon lang pala yun, munting bata. Napakagaling mo talaga, napakalaki ng naitulong mo sa akin. Sa wakas, alam ko na kung paano lulutasin ang misteryo ng walang kwentang batong yun. Nakabuo ka na ng ultimate move. May isang salita ako. Ang ipinangako ko sa iyo, ibibigay ko na ngayon. Ito ang gantimpala mo. Kapag naubos mo yan, mayroon pa. Malaki ang naitulong mo ngayong araw. Hindi ba't may kailangan ka pang gawin? Ang bilis mo namang bumalik. Ipapaliwanag ko na lang sa iyo mamaya ang tungkol dito. Parang nahanap ko na kung paano mauunawaan ang batong monumento. Lumabas ka riyan. Ang batong monumentong ito, naiintindihan ka talaga. Posible kayang. Ano pang tinatayo-tayo mo riyan? Lapitan natin at tingnan. Sabi ko na nga ba, ang batang ito nga. Paano niya kaya nagawa yun? Iuulat ba ulit natin ito sa itaas? Tingnan muna natin ng mabuti. Paano kung hindi siya magtagumpay? Siya. Pinagliyab niya ang enerhiya ng espada. Bawi. Matandang do, nakita mo ba yon? Nabuksan na ang pangalawang batong monumento. Nakita ko, iuulat ko na ito agad kay maestro. Nagtagumpay, ikaw. Paano mo nagawa yan? Madali lang. Ang pag-unawa sa batong monumento ay hindi lang basta paggaya sa isang galaw. Noon, akala nating lahat, ito ay isang buong diwa ng espada. Bakit, hindi ba tama yun? Kalahati lang ang tama sa atin. Ang pag-unawa sa batong monumento ay may dalawang bahagi. Dalawang bahagi, tama. Ang unang bahagi ay ang pundasyon. Ito ang anyo na iniwan sa atin ng ninunong maestro. Ang mga nakaukit na marka sa batong ito.
At ang pangalawang bahagi naman ay itinago. Kailangan natin itong hanapin at tuklasin ng mag-isa, para maging sarili nating lakas. Ibig mong sabihin, kailangan nating likhain ang pangalawang bahagi ng mag-isa. Tama. Nagtago ang ninunong maestro ng enerhiya ng espada sa loob ng batong monumento. Kailangan natin itong ilabas at sanayin, para lubusan nating maging sariling lakas. Ang pagkawala sa kontrol ng maliit na sisiw kanina ang nagpamulat sa akin. Nagaano man kalakas ang isang kapangyarihan, kung hindi ito sa'yo, hinding-hindi mo ito makokontrol. Talagang talo na ako sa'yo. Bakit mo pa iniisip ang panalo at talo sa akin? Kaya mo rin namang gawin ang mga ito. Siyempre naman, magkasama nating lilinangin ang diwa ng ating espada. Mabuti pang umalis na rito. Senior, nalutas na ang misteryo sa batong monumento ng tagapagtatag. Ilang libong taon na ring nakatayo ang batong monumentong iyan. Noong una, akala nating lahat ay biro lamang ito ng tagapagtatag. Sino ang mag-aakalang totoo pala ito? Hoy, 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 senior. Ito namang alagad na ito, sa akin na. Hay, napakarami mo ng alagad sa sekta mo. Ako naman ang dapat tumanggap sa kanya. HMPH, kayong dalawa. Hindi pa nga natin alam kung sino ang nakalutas sa misteryo ng batong iyan. Senior, ikaw ang pinakapamilyar sa lambak ng Linzo. Sabihin mo na, anong klaseng pambihirang pangangatawan mayroon siya? Kung tungkol naman sa pagtanggap ng alagad, dapat ako muna ang mauna. Pagbati po, guro at mga kagalang-galang na tiyo, bilis, sabihin ninyo. Sino ba talaga ang nakalutas sa misteryo ng batong iyan? Ang pangalan niya ay Yunshu. Nasa ikatlong antas na siya ng elemento ng tubig. Isa lamang siyang panlabas na alagad. Ilang buwan na ang nakalilipas, ipinatapon siya rito sa lambak bilang parusa. Siya ay ipinatapon sa pinakamalupit na dako rito. Ano ang kanyang pinagmulan? Anak siya ng tagapagsilbi ng ating sekta na si Yu Wanli. Senior, kailangan nating unahin ang kapakanan ng buong sekta. Hindi natin maaaring hayaang manatili rito ang Yunshu na yan. Dapat natin siyang ikulong habang buhay sa lambak ng Linzo. Haha. Naku, Senior Chen. Ang lumang atraso mo kay Yu Wanli. Bakit kailangan mong ibuntong sa kanyang anak? Junior High, huwag kang maging musmos. Kung dahil kay Yunshu ay muling mag-alab ang lumang alitang iyon, sino ang mananagot? Naku, tama na, tama na. Bakit ba kayo nag-aaway na naman? Kailangan nating palayain ang bata. Hindi natin pwedeng labagin ang mga batas ng lambak, hahaha. Sige, sige, sige. Pero kung paano natin siya pakakawalan? Kailangan pa natin iyang pag-isipang mabuti, hahaha. Mas mabuting palayain natin siya ng tahimik para hindi siya mapansin ng iba. Anong nangyayari? Guro, may mahalaga po akong balita. Nalutas na rin po ng inyong alagad na si Song Lingwen ang misteryo ng pangalawang batong monumento. Aba! Parang hindi naman ganoon kahirap lutusin ang misteryo ng sagradong bato. Nandoon ako mismo nang mabasa ni Du Lingwen ang sagradong bato. Nakita ko si Yunshu na nakatayo sa tabi at nagbigay ng ilang payo. Pambihirang talento. Kailangang maging disipulo ko ang batang ito. Sa akin siya dapat, hindi pwedeng basta nalang manatili ang batang ito sa sekta. Teka, huwag na kayong magtalo. Alam ko na kung ano ang sasabihin ninyo. Kung saan man mapupunta ang batang iyon sa huli. Hindi rin ako ang magpapasya niyan. Kung ganoon, sino ang magpapasya? Senior, ang ibig ninyong sabihin ay, ayon sa mensahe mula sa bundok Zien, lilito na ang isla ng Tianlong sa loob ng 2 taon. May tiwala ba kayong mapoprotektahan ng batang iyon? Tumpak ang tanong mo. Kaya naman, para sa ikabubuti niya, mas mabuting hayaan muna natin siyang manatili sa Linzu Valley. Saka na natin pag-isipan kapag tapos na ang tungkol sa isla ng Tianlong. HMP, tumigil ka nga, Senior Lin. Rinig na rinig ko ang mga plano mo kahit nandoon ako sa pangunahing tuktok. Proteksyon ba ang tawag sa pagkulong sa bata? Pagsasayang lang iyan ng kanyang talento. Sige na, ihatid ninyo ang utos na ito.
Bukas, magkakaroon ng pangkalahatang kapatawaran. Lahat ng mga pinatapon sa Linzu Valley ay patatawarin na. Ano, magpapatawad tayo ng daan-daang tao para lang sa kanya. Sulit ba yan, at dahil sa talento niya? Kahit 10 beses pang mas marami ang patatawarin natin, sulit pa rin. Kung ipipilit mo talaga ang iyong gusto, Senyor. Sige, aalis na ako, HMP. Nalutas na ang misteryo ng sagradong bato. Sa wakas, pwede na nating lisanin ng magkasama ang Linzu Valley. Pagkaalis natin dito, saan tayo pupunta? Siyempre, pupuntahan muna natin ang tatay ko. Sasabihin ko sa kanya na malaya na ako. Pwede na kayong umalis. Ngunit may mga bagay kayong dapat tandaan. May mga tao sa sekta na hindi masaya sa inyo. Kaya paglabas ninyo, maging maingat at huwag kayong magpapakitang gilas. Salamat po sa paalala, Senyor. Ako na po ang baalang humarap sa kanila. Sa wakas, nakalabas na rin. Senior Yuan, sandali naman, hintayin mo kami. Bakit bigla ka nalang umalis ng walang palem? Ay, bakit sumunod kayo rito? Hindi ba kayo magre-report sa sekta? Anong klaseng sekta yun? Walang kwenta. Para sa amin, ikaw lang ang nag-iisa naming senior. Haha, huwag naman kayong ganyan. Huwag kayong kung ano-ano ang sinasabi niyan. Huwag niyo naman akong gawa ng kaaway ng ganoon kadali, pwede ba? Hindi naman, senior, tapat kaya ang puso namin sa inyo. Kung hindi nga lang dahil sa inyo. Hay nako, sige na, sige na. Nagmamadali akong umuwi ngayon para makita ang aking ama. Kayo talaga. Sasamahan ka naming umuwi para mabisita rin ang inyong ama. Kapag nakita ng ama ko na marami akong kasamang umuwi, tiyak na maiisip niyang naging matagumpay na ako sa buhay. O sige. Tara, sabay-sabay na tayong lumakad.